mga tamang balita sa mga oras na ito. Kamara nagtalaga na ng 11-month prosecution team para sa impeachment case laban kay VP Duterte. Para sa kabuuang detalye, nariyan si Patrol 30, Jelly Mendez. Johnny na ihalal na sa plenaryo ng Kamara ang 11-month prosecution team na tatayo bilang prosecutor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa napasama sa listahan na gaganap bilang prosecutor ay sina Batangas Representative Jervy Luisno na chairperson ng House Committee on Justice, One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Representative Joel Chua, House Committee on Justice Vice Chairperson at San Juan City Representative Isabel Zamora, House Senior Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Akbayan Party List Representative Chel Choclo, House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Didon, House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan at Sidilagat Islands Representative Saka Dagaw. Ang mga nabanggit na pangalan sa listahan ay lihitimong mga abogado at may karanasan sa pagpapatakbo ng batas. Binuo ang 11-month prosecution team matapos makakuha ng malaking boto sa plenaryo ng Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Inaasahan naman na kasi ng Kamara ang pag-convene ng Senado sakaling ma-transmit mo ang articles of impeachment. Ito si Patrol 30. Shelly Mendez na buulat para sa impilang may tawag lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Senador Padilla, inireklamo si Senador Pangilinan dahil sa umano'y paninigaw sa kanya. Para sa buong detalye, nariyan si Patrol 19 na Celi Ortega Bueno. Kinwestiyon ni Senator Robin Padilla ang para sa kanya ay paninigaw sa kanya ni Senator Kiko Pangilinan. Ito'y makaraang sa pagtalakay sa naging manifestation ni Padilla ukol sa umano'y paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa tangkang pag-aresto ng NBI sa kanya ay sinabihan ni Pangilinan si Padilla na I still have the floor. Bagay namin nasama ni Padilla at inakala na sinisigawan siya ni Pangilinan. Kinwestiyon ni Padilla kung meron daw bang rule sa Senado na pwedeng sigawan ng isang senador ang kapwa niya senador. Narito ang bahagi ng pangyayari sa plenaryo ng Senado. Konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses aswani pagsigaw ni Senator Excuse me, nasa akin po yung floor. Senator Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Dahil dito, sinuspend muna ang session at nag-usap-usap muna ang mga senador sa plenary kung saan tumanggi si Padilla na makipag-shake hands kay Senator Pangilinan. Hindi na nag-resume ang session, sa halip ay maaga nang nag-adjourn. Kahit hanggang sa ngayon, wala pang bagong chairmanship sa iba't ibang committee matapos ang naganap na pagbabago ng liderato ng Senado. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang may tawag lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At sa iba pang balita, mga taga-suporta ni Senador De La Rosa magdamag na magbabantay sa Senado. Para sa buong detalye ng balita, nariyan si Patrol 38, Jen Patrolya. Magbabantay umano magdamagan ang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y upang tutulan ang pag-aresto ng International Criminal Court sa senador dahil sa may kaugnayan sa drug o war on drugs noong kasagsagan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte.
Ayon kay ating Salmon, isa sa mga taga-suporta ni De La Rosa, handa silang magbuwis ng buhay para kay Senator De La Rosa kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC. Ipaglalaban anya nila hanggang patayan at poproteksyonan ang senador. Paliwanag ng mga taga-suporta na matagal nang kumala sa ICC ang Pilipinas kahit wala anyang dapat karapatan o jurisdiksyon ito na mang-aresto ng Pilipino. Narito ang tinig ni Salmon, supporter ni Senator De La Rosa. Tayo yung sumuporta sa panawagan na pagkakaisa para proteksyonan ang ating pinakamamahal na senador Ronald Bato de la Rosa. NBI. Isa pa din ng NBI na gusto ng kamayang Pilipino yung pagharas nila, pagbabastos sa loob ng Senado. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may totong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Daniela de Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.